Ngayon naman po ay di-discuss namin ang business process model and notation. Ngayon naman po ay designing the to be enrollment process of LSPU. This will be presented by Benito Jr., Jomery, Blas G. Brian R., and Gupong Gabriel G. So, ito po yung magiging cover ng aming presentation. Kauna-unahan po ay papakita namin yung ASIS BPMN of the LSPU enrollment na ginawa namin nung last bilang recap po. Next naman ay the inefficiencies or bottlenecks of the current system. Dito naman po tatalakayin namin kung ano po ba yung nakita naming inefficiencies base po sa aming experience at sa aming mga na-interview. And next naman po, the functional and non-functional requirements of the to be BPMN. Dito naman po, tatalakayin namin kung ano yung nakita namin na mga mayroon pa for improvements. And lastly, papakita po namin yung to be BPMN of the LSPU enrollment na aming ginawa. So next, ito na po kauna-unahan. Bilang recap, papakita po namin muli yung ginawa naming as is BPMN of the LSPU enrollment. So, kung naalala niyo po, ito po yung ginawa namin na as is BPMN para sa enrollment ng LSPU. Mag-start po siya sa enrollment process and may iba't iba pong lane dyan, which are the student, type of students, regular, repeater, transferee, and lastly, freshman. And may lanes din po para sa registrar and sa ICTS office. At i-highlight po namin dito yung task para sa pagbibigay po ng student enrollment slip. So kung mapapansin niyo po, manual po yan dahil base nga po sa na-interview namin, ang pagbibigay sa kanila ng enrollment slip ay papel po ang ibinibigay sa kanila. And next naman po ay sa registrar naman po. Kung makikita niyo po, manual din po yung pag-approve ng enrollment, pag-deny ng enrollment, notify, pagre-review ng document. Kumbaga po, matagal po siya na gawin po. And para naman po sa ICTS, nakikita po namin dyan ay yung pag-create po ng portal para sa mga bago na student. And may na-interview po kami na first year. Tinanong namin kung gaano katagal bago ibigay sa kanila yung kanilang portal. At ang sagot niya po ay kulang-kulang isang buwan. So, ayun po, medyo matagal. Hindi ko na po papakalaliman ang pag-discuss dahil ito naman po yung na-discuss na namin sa last activity. At ang kasunod naman po ng reporter ay Sigab. So, sa slide naman na to, i-discuss yung main problem ng current system ng school enrollment. Yung una dyan is yung the manual distribution of enrollment slips. Since manual yung distribution ng enrollment slips, mas matagal maghihintay yung mga freshmen o yung mga students. Then, sa long register enrollment approval process, since matagal ma-approve ng registrar yung enrollment, magkakos siya ng delay sa students sa confirmation ng enrollment. Then sa lengthy portal creation and portal account information distribution time for freshman transfers, since matagal nga yung sa portal creation, so mas magiging mabagal yung pag-distribute dun sa freshman sa transferee. So next. So this inefficiencies cause delays and frustration during enrollment. Manual distribution of enrollment slips slow down the process, leading to long wait time for freshmen. The lengthy register approval process further delays confirmation enrollment. Additionally, the slow creation of portals and distribution of account information hinders freshmen and transferees from accessing necessary online services promptly, affecting their overall enrollment experience. Next. So ito naman yung to be na kailangan yung magiging requirements para sa mas ma-improve pa yung enrollment process sa LSPU. Sa automated distribution of enrollment, magiging automatic na yung pagdi-distribute ng enrollment slip para mas ma-reduce yung yung oras, then mas mabilis yung pagpa-process. Then sa pag-implement naman ng framework approval for flow for registrar, so mas mapabilis na yung pag-approve nila ng enrollment para mas mabilis na rin makita ng students yung enrollment confirmation nila. Then sa enable automatic creation of students portals, so yung CITS na yung mag-aano doon, yung bahala doon para mas mabilis na yung kapag nag-create sila ng portal, mas mabilis na. So, hindi na masyadong matatagalan yung students na maghintay pa ng ilang buwan. Then, ganun din sa provide instance distribution of portal account information to freshmen and preparees. Since sabi nga nung freshman na interview,
halos isang buwan talaga na nadating yung portal sa kanila or isang buwan nila bago ma-access yung portal. So, para mas mabilis nilang ma-access yung portal, kailangan ma-improve yung sa distribution ng portal. Then, allow students to track the status of enrollment and approval in real time. Para mas mabilis lang nila makita kung yung enrollment nila is andun or nandun na yung enrollment nila. Next. Then, sa non-functional naman na requirements, ensure the system is able to support enrollment activities. So, dito lang is para hindi magka-error yung system na i-implement sa bagong enrollment system sa LSPU. Then, design the system for fast response to avoid delays. So, dito nga yung mga, para mas mapabilis yung pagbibigay ng response sa students and yung pagbibigay ng response sa pag-create ng portal. Then, maintain strong security to protect students' data and enrollment information. Kailangan mag-implement dito ng mas secure na security para mas ma-protect yung mga data or information ng mga students. Yung next na slide naman ay ipipresent ay ni Jomber Abinido. So, ito yung aking part sa report na to, yung discussion of the to be BPMN of the LSPU enrollment. So, ito, tingnan natin. So, ito yung as is at ito na yung to do. So, yan, zoom natin. Kung mapapansin nyo, ganun pa rin yan halos. So, yan, isang malaking pool para sa isang process na ma-check yung ating enrollment. So, we end the certificate of enrollment para sa ating dulo. So, yan, ganun pa rin yung start. So, yan, kung maalala nyo kung ano yung discuss natin kanina, ganun pa rin yan. Doon sa ating performance task 2. But, dahil nga ito ay yung improved version, so ito yung una nating improvement. Kanina pang binabanggit ni Brian sa ni Gab. Ngayon nga, yung pagbibigay ng enrollment slip sa mga first year ay mano-mano or manual process pa din. At ito ay sa papel. So, ginawa namin itong automatic or yung parang system-based. So, yan. Yan yung una namin ginawang improvement. So, kung mapapansin nyo, ito yung kanina. Manual task. Now, it is system-based. So, yun yung una. Improvement para sa enrollment slip ng mga freshmen. So, pangalawang improvement natin. So, yun. Pagbato sa registrar ng mga information sa pagre-review para sa approval ng enrollment. So, yan. Kung mapapansin nyo, yung kanina natin ay normal task. Ngayon gagawin din natin tong automated. Bakit? Kasi yun, kagaya nga din na nabanggit kanina ni Brian, dun sa interview at saka yung experience na rin namin, medyo matagal bago ma-approve yung mga sa registrar. So, hindi natin alam kung paano gumagana yung system sa loob, pero ito yung naisip namin na paraan. So, gawing automated yung pagre-review ng documents. So, madali lang naman yan, system, basta kayo parang check-based, na kung meron ng hindi makaka-count, edi madali na ma-reject. And yun, kung pass naman lahat, mas madaling approval. So, yun. Una, sa freshman student na improvement, ngayon sa registrar office improvement, and lastly, sa ICTS office improvement. So, ito yung kanina. Galing din sa interview ng ilang first year. So, yun, tinanong namin kung gaano katagal nila nare-receive yung kanilang portal. So, nabanggit nga nila, yung kulang-kulang ng isang buwan. So, yun, ito. Napansin namin na yun na yung manual task. Or kung hindi man manual, ay kung saan ay humanly reliable na task. So, what if gawin nating mas system-oriented? So, ginawa nating system-based yung ating pag-create ng portal para sa mga student. So, mas mabilis yun. So, siguro yung ating kulang-kulang isang buwan na pagbibigay sa student ng portal ay baka kaya nating gawing 2 linggo or even 1 linggo or baka mas maikli pa dahil sa improvement na to. So, yun. Nagbigay tayo ng improvement sa freshman, sa registrar, at saka sa ICTS office. Ngunit dito sa taas, ay wala na tayong binago. Kasi okay naman yung portal para sa aming mga regular student. Kasi kagaya nga nung enrollment namin last time, masasabi na madali lang. So yun, kung mapapansin nyo, ito yung ating bagong business model. At ito yung dati. Halos pareho lang sila. Nag-automate lang tayo ng process. So, masasabi natin na maunti yung ating binago, ngunit yung maunting yun ay malaking tulong na. Kagaya nga nung tinanong ko kay sir, na kung malaking tulong ba yung pag-automate ng process. So, oo daw. So, yung pag-automate pa lang ay malaking improvement na. Nawa ay na-improve namin yung system base dito sa bago nating system na pinopropose. Na pag-automate lang nung 1, 2, at 3 bagay. Galing sa 3 iba't ibang lanes. So, doon natatapos itong aming performance task 3. And that's a wrap. We're out.